Ang United Kingdom ay palihim na nagbibigay ng tulong sa digmaan ng Ukraine. At ang susunod na hakbang ay maaaring sumira sa buong linggo ni Putin. Isang dokumentong kamakailan lang na inilabas mula mismo sa British Ministry of Defense ang nagkumpirma na nagpadala ang United Kingdom ng halos 100 sa pinakamalalakas nitong self-propelled howitzers diretso sa Ukraine. Nagbibigay ito ng napakahalagang tulong sa kakayahan ng bansa sa opensiba at depensiba. Ang pinakakamangha-manghang bahagi ng kwentong ito ay hindi ito pinalaki ng United Kingdom o ng Ukraine. Walang mga press release, walang malalaking ulat sa media, walang opisyal na anunsyo. Sa halip, isang British na mamamayan na nagngangalang John Felix, kilala siya sa pangalang Ned Snow, 2019 sa X, nagsumite siya ng Freedom of Information Act o Freedom of Information Act request, nagtatanong sa Ministry of Defense ng ilang katanungan tungkol sa iba't ibang armas at sistema na posibleng ibinigay ng United Kingdom sa Ukraine. Ang unang tanong sa listahan ni John ay ito dahil sinabi na ng United Kingdom na ipinangako na nila lahat ng kanilang AS, 79 na S sa Ukraine. Nais kong itanong, ilan ba ang ibig sabihin ng lahat? Yung 79 na nasa serbisyo noong huling bahagi ng 2021, ang kabuuang fleet na 100 at 36 AS, 79 na S, o iba pang bilang, kailangan niyang maghintay ng kaunti para sa sagot. Pero sa huli ay ipinost niya ito ng buo sa kanyang X account na inilalantad ang sagot ng ministeryo. Ipinagkaloob ng United Kingdom ang lahat ng natitirang 79 nitong AS-SHAM Zero Self-Propelled Artillery Systems na idineklara sa United Nations Register of Conventional Arms ng 2021. Sa madaling salita, ibinigay ng United Kingdom lahat ng AS, 70 nito sa Ukraine. Para maunawaan kung bakit malaking balita ito, kailangan nating tingnan mabuti ang mga sistema. Ang AS, 70 artillery system para sa dekada 90, nakilala rin bilang gun equipment 100 at 55 ml na L-100 at 31 ay isang armored, self-propelled na howitzer na may malawak at matagumpay na kasaysayan ng serbisyo sa British Army. Dinevelop ito noong dekada 80 nang maghanap ang British Army ng mas malakas, matalino at mahusay na howitzer sa American-made na M100 at siyam na ginagamit ng United Kingdom mula pa noong kalagitnaan ng dekada 60. Isang kumpanyang tinatawag na Vickers Shipbuilding and Engineering na may malawak na karanasan sa paggawa ng mga barkong pandigma, submarino at mga sandata ang tumugon sa panawagan ng Army. Dinisenyo at dinevelop nito ang S. 71 toneladang truck howitzer na may sukat na higit sa 32 talampakan, 9.9 na metro, ang haba, 11 talampakan, 3.4 na metro, ang lapad, at halos 10 talampakan, 3 metro, ang taas. May sapat na espasyo sa loob para sa hanggang 5 miyembro ng crew ng sabay-sabay. Pinapagana ng Cummins BTA 700 at 3 T600 at 61 at 48 LV8 o diesel engine na may 600 at 60 at 10 horsepower ang AS. 70 ay may pinakamataas na bilis na 34 na milya bawat oras, 55 kilometro bawat oras at abot hanggang 300 at 70 kilometro ang pinakamalawak na operational range. Pinagsasama nito ang liksi ng infantry fighting vehicle at lakas ng putok ng high-end howitzer gamit ang pangunahing kanyon. Ang 155 mali L-39 ay gumagamit ng 39 caliber na mahahabang baril at kaya magpaputok sa higit 15 milya, 25 kilometro. Pwede rin itong i-configure para magpaputok ng 52 caliber na mahabang baril na base bleed ammunition na abot hanggang 19 na milya, 30 kilometro. Ang base bleed ammunition ay dinisenyo para maglabas ng gas sa likod ng bala, binabawasan ang drag para mas malayo ang abot kaysa karaniwang bala. Ang AS-70 ay may 3 magkakaibang firing modes. Burst mode kung saan kaya nitong magpaputok ng 3 bala kada 10 segundo, intense mode na may 6 na bala kada minuto sa loob ng 3 minuto, at sustain mode
kung saan kaya nitong magpaputok ng 2 bala kada minuto sa loob ng isang buong oras. Kayang magpalit ang AS. 70 mula travel papuntang firing mode sa loob ng 1 minuto. At kayang magpalabas ng sabay-sabay na bala na sabay tumatama sa target. Teknolohiyang MRSI. Pinapayagan ng MRSI ang howitzer na magpaputok ng 3 bala sunod-sunod sa iba't ibang trajectory na parang trabaho ng 3 magkahiwalay na sistema. Malaking benepisyo ito sa labanan dahil 3 beses mas mahirap para sa kalaban. Iniiwan silang halos walang oras para tumugon o umiwas habang bumubuhos ang sunod-sunod na bala sa kanilang mga ulo. Hindi lang nagdudulot ng pinsala ang AS-70 dahil sa kanyang all-welded na bakal na baluti na 17 mm kapal sa ilang bahagi. Kaya rin itong tumanggap ng ilang tama nang hindi agad nasisira, hindi tulad ng mas mahihinang alternatibo sa artilyeriya. May nakakabit itong 700 at 62 ML7 makinang baril bilang pangalawang sandata. Kada unit, kayang magdala ng 48 proyektil at bala, 31 sa tore, 17 sa katawan, at 1,000 bala para sa makinang baril. Kabuuang 100 at 79 ng mga sistemang ito ang ginawa. Unang nasubukan ang AS-70 sa Bosnia at Kosovo noong dekada 90 sa Yugoslav Wars at muli noong 2003 sa digmaan sa Iraq, kung saan 32 ang ginamit laban sa mga mortar ng Iraq sa isa sa pinakamalalaking pambungad na labanan ng tunggalian, ang labanan sa Basra. Nagpahayag ng kasiyahan si General Robin Birims, Field Army Commander ng Land Command noon, sa kahanga-hangang katumpakan ng AS-70. Sinabi niyang ang pambihirang katumpakan nito ay lampas pa sa inaasahan ng sinuman. Tinukoy ang howitzer na ito bilang isa sa 5 pangunahing panalo ng puwersang Briton sa labanan. Pinuri rin ng dating United Kingdom Defense Minister na si Adam Ingram ang pambihirang pagganap ng AS-70 at sinabi niyang mahusay ding nagampanan ng AS-70 self-propelled gun ang tungkulin nito na nagbigay ng malakas at tumpak na suporta sa putukan na may 75% availability. Pero ang mga kapangyarihang militar tulad ng United Kingdom ay hindi pwedeng manatili lang sa kanilang lugar. Dapat silang laging nakabantay sa susunod na malaking mangyayari. At sa kabila ng kahanga-hangang record ng AS-70, lumipat din kalaunan ang British Army sa Swedish Archer Artillery System na nagdala ng ilang malalaking benepisyo pagdating sa bilis ng pagpapaputok at teknolohiya ng automasyon. Sa puntong iyon, may opsyon ang United Kingdom. Maari nilang iscrap, itago, o ibenta ang lumang AS-70 sa mas maliit na bansang hindi kailangan o kayang bumili ng pinaka-advanced na artillery systems. Dahil sa patuloy na pananakop ng Russia sa Ukraine, nagkaroon ng ika-4 na option ang British Army. Maaari nilang ilipat ang kanilang fleet ng AS-70 diretso sa Kyiv. Mawawala ang mga hindi kailangang kagamitan. Malaking tulong ito sa sandatahang lakas ng Ukraine. Sa kabutihang palad, sabay-sabay na nangyari ito. At tama ang naging desisyon ng United Kingdom. Alam na natin na nagpadala ang Britanya ng AS-70 sa Ukraine noong 2023. Matapos magpadala ng 14 na Archer, iniulat na nagpadala rin ito ng 32 artillery system papuntang Kiev sa kabilang channel. Gayunpaman, dahil ipinapakita ng mga talaan na mayroon pang hindi bababa sa 50 dagdag na AS-70 ang United Kingdom, maraming military analyst ang nagsimulang magtanong kung ano ang mangyayari sa natitirang mga unit. Ito ba ay winawasak, ibinenta, o palihim na ipinapadala sa Ukraine nang walang nakakaalam? Ngayon, alam na natin, salamat sa 79 ng mga sistemang ito ang ipinadala sa Ukraine ni John Felix. Kabuang 79 ng mga sistemang ito ang ipinadala sa Ukraine. Mahalagang tandaan, gayunpaman, na hindi lahat ng mga sistemang iyon ay orihinal na nasa aktibong serbisyo. Sabi ni Felix, may 79 na AS-70 na aktibo sa British Army. Iyon ang mga kumpirmadong nailipat na sa Ukraine. May 37 howitzer na hindi na gumagana at naghihintay ng disposisyon. Pero hindi ibig sabihin na wala silang halaga. Maaaring ayusin ng mga inhinyero ng Ukraine ang lumang unit o gamitin bilang pinagkukunan ng pyesa para mapanatili ang operasyon ng mga baril sa unahan kahit nasisira ng bomba, misil, o drone ng Russia. Kahit di na kayang lumaban ang 37 sa mga iyon,
May halos 100 pa ring fully operational na AS. 90 ang Ukraine na magagamit pang atake sa posisyon ng kalaban, kuta, at konsentrasyon ng tropa. Malaking panalo ito para sa Ukraine dahil sa ilang mahahalagang dahilan. Una, ang pagdating ng AS-90 ay nagdadagdag ng panibagong antas sa lalong nagiging iba-ibang arsenal ng artilleriya ng Ukraine. Sa kasalukuyan, gumagamit ito ng iba't ibang sistema. Kabilang ang mga lumang modelo mula pa noong panahon ng Soviet tulad ng 2-3, Akatsya at 2-11 MSTA na pareho ng medyo luma, maaasahan, subok sa labanan at pamilyar sa mga Ukrainian, lalo na sa mga crew na gamit na ang sistemang ito. Gumagamit din ang Ukraine ng iba't ibang Western artillery, kabilang ang British M7, 77 French Caesar, at German PZH. 2,000 pati na rin ang lumalawak na hanay ng NATO standard na 155 mm na mga sistema. Gayon din, ang AS-90 ay may kakaibang naidudulot na nagbibigay ng ilang benepisyo kumpara sa ibang mga option sa arsenal. Mas mabilis itong gumalaw kaysa sa MSTA. Halimbawa, mas matibay kaysa sa PZH 2,000 at mas mahusay humarap sa mahirap at maputik na lupa kumpara sa Caesar. Sa katunayan, isa ito sa pinakamagagaling na sistema ng artilleriya pagdating sa pagtitiis ng malamig, taglamig na kondisyon at mahirap na mga lupain. Perpekto ito para sa Ukraine, lalo na kapag malamig at mahirap ang panahon. Bukod dito, di gaya ng ilang lumang sistemang Soviet, compatible ang AS-90 sa mga bala ng NATO. Sa kabuuan, maaasahan talaga ang sistemang ito at mahalagang dagdag sa mahusay na artilleriya. Ang Rusya ay may 3 pangunahing uri ng artilleriya, kabilang ang MSTAS at Akatsiyas na gamit din ng Ukraine. Kasama dito ang 2 S-35 Kwelitsa SV na planong ipalit sa MSTA sa hinaharap, pero kakaunti pa lang ang bilang nito sa ngayon. Ibig sabihin, mas kakaunti ang uri ng mga artillery na meron ng Russia. Kaya limitado ang paraan ng paggamit nila ng mga sistema para umatake sa mga target ng Ukraine. Mas marami pa rin ang Russia pagdating sa dami, dahil marami silang artillery systems at mga bala mula pa noong panahon ng Soviet, pero lamang ang Ukraine pagdating sa kalidad at iba't ibang klase ng kagamitan. Tulad ng dati, napipilitan ang Russia na umasa sa klasikong estratehiya ng lakas. Binobomba ang posisyon ng Ukraine gamit ang kakaunting artillery systems at umaasang mapagod ang depensa ng kalaban. Habang lumilipas ang panahon, mas nagiging matalino at estratehiko ang Ukraine sa pagpili ng pinakaangkop na artillery sa bawat sitwasyon. Maging ito man ay ang MST, Caesar, o ngayon ang AS-90. Maaari rin nitong pagsamahin at patong-patungin ang mga sistema sa mahahalagang lugar, malapit sa malalaking lungsod at infrastruktura. Handa itong ipagtanggol ang sarili o umatake sa posisyon ng kalaban ng mahusay, eksakto at mabilis. Isa sa pinakamagandang katangian ng AS-90 ay ang bilis nito. Matagal bago makalipat mula travel mode sa fire mode, kaya nalalantad sila sa pag-atake ng kalaban. Iba ang AS-90, hindi lang ito mabilis magpaputok, kundi mabilis din itong makakaalis at makakapaglipat sa ibang lokasyon kapag natapos na nito yon. Bago pa man magkaroon ng oras ang mga puwersang Ruso para maintindihan kung ano ang nangyayari o magsimulang mag-isip na gumante, nasa ibang lugar na ang AS-90. Sa pagkakaroon ng howitzer na ito, nagiging mas flexible at epektibong puwersa ng artilleriya ang Ukraine. Mas akma sa mga pamantayan ng NATO. Kaya habang patuloy ang Russia sa pag-aaksaya ng kanilang taktika nang walang tigil na pambobomba sa iisang lugar ng ilang oras, umaasa na may tatama sa kanilang mga target, may kakayahan ang Ukraine na ilabas ang kanilang mga AS-90. Magsagawa ng eksaktong atake sa command post, fortifikasyon o tropa ng kalaban, agad umatras, at magdulot ng pinsala sa loob ng ilang minuto, o mas mabilis pa. Sa madaling sabi, bumibilis na ang mga dagdag gaya ng AS-90. Ang pagsulong ng Ukraine patungo sa pagiging isa sa pinakamodernong military superpowers sa mundo na may puwersang kayang tapatan ang ilan sa pinakamalalaki at pinakamalalakas na bansa, lahat. Habang ang Russia ay tila dehado gamit ang lumang Soviet na kagamitan at luma ng doktrina ng artilleriya, ang katumpakan, lakas ng putok, at abanteng MRSI capabilities ay naglalagay sa AS
90 ibang antas. Hindi lang kalahating dosena ang matatanggap ng Ukraina, kundi halos 100 karamihan ay nasa maayos na kondisyon at may sapat na pyesa at reserba para sa pagkumpuni. Mahalaga ring tandaan na napatunayan ng armadong puwersa ng Ukraina ang husay nila sa paggamit ng bawat armas o kagamitang ipinapadala ng mga kaalyadong kanluranin. Napatunayan ng mga tagapagtanggol ng Kyiv na tumatagal ng higit sa inaasahan ang mga artilyeriya tulad ng M7, 77 at Caesar. Ayon sa mga kanluraning eksperto, at malamang nagagawin din nila ang eksaktong pareho sa mga AS. Siyam na po na ito, sisiguraduhin nilang tumagal ang bawat isa hanggat maaari at makapagdulot ng pinakamaraming pinsala bago ito alisin o palitan. Hindi pa roon natatapos ang magandang balita para sa Ukraina. Ipinahayag din sa Freedom of Information Act na nagpadala ang United Kingdom ng maraming M100 at siyam na self-propelled howitzers sa Ukraina. Ayon sa sagot sa ikalawang tanong ni John Felix, ang 28 M100 at siyam na ipinangako sa Ukraina ay tumutugma sa kabuuang ipinangakong bilang. Naipadala na ang 28 M100 at siyam sa Ukraina. Ang titin ang kanyang ikatlong tanong tungkol sa 54 L100 at 19 na toeded howitzers na ipinangako ng United Kingdom na ipadala sa Ukraina ay nakatanggap din ng positibong sagot. Naipadala na lahat ng L100 at 19 light guns na ipinangako sa Ukraina. Ganoon din ang sagot sa ika-4 niyang tanong tungkol sa Combat Vehicle Reconnaissance, mga tracked unit ng Combat Vehicle Reconnaissance, MOMATS track. Lahat ng natitirang stock ng United Kingdom ng Combat Vehicle Reconnaissance, tracked, ay naipadala na sa Ukraina noong 2000 at 24 na umabot sa kabuuang 100 at 68. Ang mga kapanapanabik na dagdag na ito ay nagdadala ng mas higit panglakas at pagkakaiba-iba sa patuloy na lumalawak na arsenal ng Ukraina. Ang M100 at siyam halimbawa ay mga 100 at 55 mm self-propelled howitzer na nagmula sa Estados Unidos at ipinakilala sa serbisyo noong 1963, habang ang mga sistema tulad ng AS-70 ay pumalit na sa mga ito sa ilang bansa. Ang M100 at siyam ay isa sa pinakakaraniwang Western indirect fire support weapons ngayon. At ang mga makabagong version tulad ng M100 at siyam, A6 Paladin at M100 at siyam, A7 ang pangunahing artillery ng United States Army. Ang L100 at 19 ay isang magaan at flexible na howitzer na nagbibigay ng direct o indirect fire support laban sa armored vehicles, estruktura, at para sa combat arms. Kung lagpas 6 na milya o 10 kilometro ang distansya, maaaring hilahin ito ng truck o buhatin ng helicopter gamit ang NATO standard na 100 at 5 mm na bala. Kaya rin nitong magpaputok ng high explosive munitions, smoke bombs, at iba pang uri ng bomba. Sa wakas, ang Combat Vehicle Reconnaissance, tracked, ay pamilya ng armored fighting vehicle na kilala sa compact na laki, mahusay na mobility, at versatility. Kasama sa pamilya ang mga modelong gaya ng Spartan Armored Personal Carrier, Sultan Command and Control Vehicle, at Samsung Armored Recovery Vehicle. Maraming opsyon para sa halos lahat ng misyon o layunin. Hindi man malalaking pagbabago ang mga dagdag na ito para sa Ukraine, makakatulong pa rin ang bawat isa sa mga tagapagtanggol ng Kiev, kahit na ito ay sa pagbibigay sa kanila ng mga bagong mabibigat na sandata para atakihin ang mga fortifikasyon ng Russia o karagdagang mga sasakyan para sa pagdadala ng mga tropa at supply mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. At hindi rito nagtatapos ang tulong ng United Kingdom. Noong Nobyembre 2025, iniulat na magpapadala muli ang Britanya ng bagong batch ng Storm Shadow cruise missile sa Ukraine. Ipinakilala noong 2003 at kilala rin bilang Scalp EG ang mga Franco-British missile na ito ay nagkakahalaga ng halos 25 milyong piso bawat isa. Bawat isa ay may bigat na pangasam 2,900 o 1,300 kilo at may dalang warhead na halos alabalil 1,000 o 400 at 50 kilo ang bigat. Kaya nitong maglakbay sa pinakamabilis na bilis na Mach 0.75 na bahagyang mas mababa sa bilis ng tunog dahil sa kanilang microturbo Tri-6030 turbojet engines at may pinakamalaking operational range na 300 at 42 milya o 500 at 50 kilometro.
Ang bawat Storm Shadow ay may kasamang Global Positioning System at Inertial Navigation Systems na pinagsama pa ng Terrain Reference Navigation Technologies, kaya't napaka-eksakto nito at sinisiguro na bawat isa ay may pinakamagandang tsansa na tamaan ang target nito. Kahit makasalubong nila ang jammer ng kalaban o iba pang electronic warfare habang papunta sa destinasyon. Ginamit ng Ukraine ang Storm Shadow para tamaan ang mahahalagang target ng Russia tulad ng imbakan ng bala, logistics hubs at command posts sa likod ng linya ng kalaban. Kung mas marami pang ganitong misil, makakapagplano ang puwersa ng Kyiv ng dagdag na atake sa parehong target o iba pang mahalagang infrastruktura ng Russia gaya ng mga pipeline at oil refinery para palalain ang krisis sa gasolina ng Kremlin o mga planta ng paggawa ng militar para maantala ang supply ng drone, misil at kagamitan sa puwersa ng Russia sa unahan. At mahalagang tandaan na lahat ng mga kagamitang ito ay ibinibigay ng iisang kaalyado lamang, ang United Kingdom. May iba pang kaalyado ang Ukraine sa European Union at iba pang bahagi ng mundo tulad ng Alemanya, Poland, Sweden at Estados Unidos. Pati mga bansang di NATO gaya ng Japan at Australia. Lahat sila ay nagbibigay at magpapatuloy na magbigay ng tulong sa iba't ibang paraan. Samantala, napipilitan ang Russia na umasa sa kakaunting kaalyado na kadalasan ay sinasamantala lang ang sitwasyon para makakuha ng pera mula sa Kremlin, gaya ng Iran, China at North Korea. Hindi kayang manalo ng Ukraine sa digmaan ng mag-isa, pero dahil sa napakaraming makapangyarihan at mapagbigay na kaibigan na sumusuporta rito at nagbibigay ng mahahalagang kagamitan tulad ng mga tangke, depensa sa himpapawid, bala, at AS-90 na mga sistema ng artillerya, mas nagiging totoo na ngayon ang posibilidad ng tagumpay. Malalaman mo pa kung paano tinutulungan ng United Kingdom ang Ukraine sa video tungkol sa Terrahawk Paladin, isang makabagong British counter-drone system na mabilis na sumisira sa mga Shahad ng Russia sa himpapawid. Kung nais mong makita ang inobasyon ng militar ng Ukraine, panoorin ang video na ito tungkol sa detalyeng maritime drone. Ginawang patibong ng kamatayan para sa mga brigada ng Russia ang Ilog Dnipro. At para manatiling updated sa mga pinakabagong balita mula sa Ukraine at malaman pa ang tungkol sa iba't ibang armas at sistemang ipinapadala sa Kyiv mula sa mga kaalyado nito sa buong mundo, mag-subscribe ka na sa aming channel ngayon.